Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Martes, pizza 20 sa buwan sa Pebrero 2024. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Mag-uban kaninyo sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan ato ding ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Governor Gwen Garcia says, return panels to Cebu. Sa Super Balita sa Sunstar, dalan dapit sa Skywalk Sirhan. Sa The Freeman, Rama claims works have no permits. MCWD told, stop diggings. Sa Banat News, sa The Freeman, operasyon sa kapulisan sa rehiyon, kapin 15 milyones pesos nga shabu na sakmit. Sa Philippine Daily Inquirer, FDA okays VAT exemption of 22 more vital drugs. Sa Philippine Star, House files RBH 7 mimics Senate economic chacha. Sa Manila Bulletin, Lanao del Norte bloodbath, 6 soldiers, 2 IS-linked militants slain in operation versus MSU bombers. Ug sa Tempo, Sunday bloodbath, 8 dead, 4 hurt in Lanao del Norte gunfight. Mao katong front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik may padangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Police Regional Office 7 nangandam na alang sa seguridad subay sa pagsugod na sa pagpatuman sa Upland Summer Vacation diin kadto mga dapit sa Central Visayas nga suruyanan sa mga langyaw ug lokal nga turista, butangan og daghang mga pulis. PNP way nadawat nga hulga sa seguridad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Matag Marso ang kapulisan sa Tibok Pilipinas mopagod silang seguridad subay sa pagsugod na sa pagbisita sa mga suruyanan sa mga langyaw ug lokal nga mga turista nga tungod ani ipatuman na nila ang Upland Sumvakon Summer Vacation. Madto ni Police Lieutenant Colonel Gerard Pilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7 nga ang ilang gihimo sa pagkakaron mo ang pagkuhag data sa mga tourist destination aron lang masayran kung pila ka mga personnel ang gikinahanglan nga ipakatap bisan pa man nga sayo pagkaron apan nila nga gipang subay kung doon na ba yung mga lugar sa Tibok Region City ang gikinahanglan nga ipaubos sa areas of concern. We will start assessing kung kanus ata mag-deploy og mas daghang tawo sa mga tourist destination based also sa flow og sa transport sa mga tao. But what we can assure is that as early as now, nag-collect nag-data ang atong Regional Operations Division para makahimo ta og appropriate nga security adjustment for the summer vacation. No? This is the instruction of the regional director nga sa bisag sayo pa, we will be identifying na the possible areas of concern comes the summer vacation 2024. Dugan natin nga gipahugtan sa kapulisan sa Central Visayas ang ilang intelligence gathering ug monitoring tungod sa posibilidad nga murag sa aga mga langyaw nga bisita gikan sa laing-laing nasud apan yang gipaniguro nga wala sila nadawat nga seryosong hulga sa seguridad nga makapahadlok dinhi nga gihulagway nga labing nga hapsay ug luwas ang katawhan sa Region 7. No threat. No, I would like to assure the public that as of now, we have not received or monitored any threat here in Central Visayas. We remain very safe and secure. Ang Sugbo ang usa sa mga bisitahon sa mga turista labi na sa probinsya sama sa Moalboal, Badyan ug Isla sa Bantayan nga gisundan sa lalawigan sa Bohol ug ang Negros Oriental. Kini nga mga lugar ang gipatutukan ni Abirin nga taga na hugot nga seguridad sa kapulisan. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, Bukal Stanley Caminero misugyot nga kung mahimo magbaton og igong doses sa anti-venom vaccines matag local government unit. Subay kini sa Kabalaka kabahin sa mga nanggawas nga mga bitin sa bukirang bahin sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Misugyot si Bukal Stanley Caminero sa segundo distrito sa probinsya sa Sugbo nga kinahanglang makabaton ang matag LGU og igong doses sa anti-venom vaccines. Subay kini sa ilang Kabalaka sa mga nitumaw nga lain-laing matang sabitin, apil na ang King Cobra diya sa mga kalungsuran. Nabantayan mismo ni Bukal Caminero, kinsang chairman usab sa Committee on Health, nga lisod-lisod ang pagbaton og igong doses sa anti-venom vaccine. Ilabi na nga sagad sa mga manggawas kadto mga bitin na ay laman o wala kung init na kayo ang panahon. Basta-basta mo dito sa tag injection ini kay kaning dia
kung dili hitsas, dili kumplito ang imuhang pagsuta sa unsa ang klase yun sa nakapaak, unya ang imuhang igil-injection, kay kung dili siya magkatugma, taas man pod nga risgo god ang imuhang kabalakan. Kung dili siya imong gi-inject, dili gid paraan na nga klasiha sa banakon kay dunay daghamang species sa banako, no? Nakita niya nga dakong trabaho ang gikinahanglan aron matuman ang sugyot subay sa pagtumaw sa mga halas. Maong nakigsabot siya og dagpakisayod sa mga kadagkuan gikan sa DENR 7, DOH 7 ug sa Vicente Soto Memorial Medical Session ato silang regular session. Kini aron masayod bahin sa proseso sa pagbaton og anti-venom vaccines sa usa ka ospital o sa LGU, ingon man ang pagtumaw usab sa mga bitin. Samtang gimuan pa og mga igong lakam, miauhag mismo si Bucal Caminero sa publiko nga magmatngon sa kanunay sa mga halas. Kung ugaling mapaakan man, dadon dayon sa labing duol nga health facility aron maatiman. Ang pinaka-immediate gyud dalhon gyud siya sa tambalanan. Di lang ginato dugayon og daghan para bang mga seremonyas o ritual usahay itong mga kinaraan. Ako karang tao man ko, nagdako man ko sa bukid, daghan ko na ay samaran kay supsupon, dili gyud kay imbis usara ka buok ag nahilo, duha na hinuon ka buok ag gipaakan og ang nisupsop sa dugo. Ian Navarro, CCTN News. Chairman sa Committee on Education sa Dakbayan sa Mandaue makigtigom sa mga tunghaan aron tukion ang mas hanay nga pagdumala sa mga hulga nga ilang madawat. Kinisubay sa hulga nga pagpamomba nga nadawat niadtong adlaw Huwebes sa milabayng semana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang makigtigom ni Konsehal Malcolm Sanchez ang chairman sa Committee on Education sa Konseho sa Siyudad sa Mandaue sa mga tunghaan. Plano nga tukion ang mas hapsay nga pagdumala sa mga hulga nga madawat sa mga tunghaan. Giangkon sa konsehal nga nakamugna og kalisang sa mga tawo ang hulga sa pagpamomba ni adtong Huwebes. Matud niini nga kinahanglang adunay insakto nga koordinasyon aron malikayan ang pagpanik sa mga tawo labi na sa mga tinun-an. So lesson learned na to, it was handled properly, it was taken well of properly. So in the future, less panic na ang mga tao nga proper communication nga atong mga tao kuha na. So siya niingon nga mao kato ang unang higayon nga adunay hulga sa pagpamomba sa mga tunghaan. Matud niini nga lakip sa ilang hisgutan mao ang seguridad sa mga eskwelahan. So rare yun nga ang estudyante mo mudaan ng bomba to scare, but it's an outsider. So it's a good move nga later on we will strengthen yun, no? That's a good idea that we will strengthen lang yun, solidify. Himugatan sa konsehal nga seryosohon nila ang tanang hulga nga madawat. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa dugang balita, Osmeña Boulevard giingong na hamugaway na human giablihan pagbalik ang dalan alang sa mga motorista. Apan, ang Cebu City Transportation Office mupatuman na usab og partial road closure sa Fidel Rosario tungod sa pagguba sa laing skywalk duol sa Cebu Normal University. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Giablihan na pagbalik sa Cebu Transportation Office kung CCTO sa mga motorista ang Osmeña Boulevard human nga natapos na ang pagkuha sa skywalk doon sa usa ka mall sa Frente Osmeña Rotonda. Apan matod ni Raquel RC ang Executive Director sa CCTO nga karong gabi mupatuman usab sila og partial road closure sa habig sa Fidel Rosario gikan sa ubos sa Dan Arlandon alang nasab sa pagsugod sa pagdismantol sa ikaduhang skywalk nga nimutang gawa sa Cebu Normal University. Road closure is from Arlandon. Ubos sa Arlandon. Dili sirad ang Arlandon kay mao may alternative o padung mo adto sa Osmeña. Arlandon sa Fidel Rosario. Ya dapita atong road closure. But parehas na to sa dunya na ni siya. Kunya na tamo sira kun trabaho na sa katugyong ang slabs na. Dugang ni RC nga mopatuman lang sila og total road closure sa Osmeña Boulevard kung sugdan na ang pagpanangtang sa slab sa skywalk tungod kay peligro kini sa mga motorista. Aron silang meeting uban ang kontraktor sa Cebu Bus Rapid Transit, unahon nila pagkuha karong gabi ang mga atop sa skywalk ug isunod karong Biyernes ang pag-slide sa slab aron nga mabalhin na sab ngadto sa South Road Properties. Buhat na gani sila, mulihok na gani sila, taot na sa schedule, haruwa na to hibaw
na say, diba? I do not say pag-round. So then, advice naman daan. Open time pala ko kanusa ang kanusa yun sira para mo Gawasab ni ini adunay dugang enforcers o jaywalking personnel ang ipang deploy sa dapit aron paggiya sa mga motorista o publiko sa temporary designated pedestrian lane ug kadalanan. Sherry Zamiuy, CCTN News. Sa atong katapusang balita, gitumbok nga ng scam sa syudad sa Lapu-Lapu pinaagi sa pagpamaligyag yuta sa nagkalain-laing tao, gipatawag ni Mayor Ahong Chan aron patubagon sa mga reklamo. Giingong daghan ang niangkon nga may mga tag-iya sa maong yuta. Ang kasayuran ihatod ni Kirstel Joy Felerca. Tungod ni ining post sa marketplace sa Lapu-Lapu nga baligyang yuta sa barangay Kanhulaw, nakailad na day kini og dili mukuwang o sobra sa 50 ka mga tawo. Daghan ang naagni tungod kay matud pa nila, barato og makaya ra sa bulsa og limpyo na ang titulo. Apan sa wahibaw-i nahugra day silang na scam ni ini. Si Glenda Pacaldo nga niangkon nga maoy tag-iya sa maong yuta, maoy gireklamo sa iyang mga nabiktima. Tungod kay ang yuta nga iyang gibaligya, daghan na day ay ang nanag-iya tungod kay human nga ibaligya sa usa ka tawo, ibaligya na sad kini sa lain. Ug nadugangan pa nga dili di ay iyang pangan ang nakasuwat sa titulo ug for recovery pa kini. Nahibaw-an na lang sa mga biktima nga adunay nagpost sa Facebook nga na-scam sa susamang tawo ug didto nahibaw-an nga daghan na di silang nailad. Niadto pang tuig 2022 unang nabaligya ni Pacaldo ang maong yuta sa mismong silingan ra niya ug ang uwahing nailad niadto lang Disyembre tuig 2023. Nagpakitabang na ang mga biktima ngadto ni Mayor Junior Dahong Chan tungod kay dili mga ginagmay nga kantidad ang nakuha kanila. Sa 18 kabuk nga nitambong ganiha, pinakaubos na ang 50,000 pesos samtang pinakadako na ang kapin 600,000 pesos. Kapin na sa usa ka tuig ang saad ni Pacaldo ngadto sa mga nabiktima, apan hangtod karon ubay-ubay pa ang wala mabaliki sa ilang kwarta. Matud ni Pacaldo nga wala pa siya kwarta nga ikabulto og bayad. Wala pa kini mahusay karong adlaw ug mando sa mayor nga mobalik ug mga adlaw. Sa tumong nga dalhon ni Pacaldo ang ahente niini nga maoy nag-offer sa mga biktima ug ang 400,000 pesos nga maoy iapod-apod sa mga biktima isip paunang bayad sa iyang mga bayronon. Dili kini maoy unang higayon nga naatubang sa mayor si Pacaldo tungod kay naa sa higayon nga naa kini na ilad o gipahimangnuan na sa mayor nga dili na kini usbon. Apan sa iyang gibuhat, dismayado ang mayor niini. Kiingnan pa mo, ayaw na ninyo ni buhata pag-usab pagpangilad aning mga tao kay kining mga tawhana pobre pud ni nang yawat ni sila nga makayuta apan mao lagi na tungod sa pasalig nga dunay yuta apan wala di ay yuta nga ikapakita. Wa pa na kay kapamatuod nga imo nang yuta. Ang kanang yuta napa na susgado. Kibaw mo na? Nanas korte. Wa siya ang gipakita limpyo. Pero ang tinuod og inyong o kayo diya sa Register of Deeds, why yuta? Matud pa sa kapitan sa barangay Kanhulaw, taod-taod na sad nga adunay mo reklamo sa barangay mahitungod niini. Mga ilang rason lagi kay puri kabire na one time nagka-hearing mi dito with Air Force. Akong giinan si Ma'am Linda nga kana the mere fact nga recovery wala pa gyud na sa posisyon nila ang yuta. Na diha gyud ang sipyat, pero ang ilang pagtuo mo gud ila ginang yuta sa kataguluangan nila. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadto mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Inyo kato nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. So di pa ta mo break aron sa ipadangat atong bisita karong taud ato sa ning tagag pagtagad kining report no kabahin at nahisgutan ni kaganina apan ato lang ning palawman gamay kay dunay ni gawas karon nga report nga I think na front page sa sabnino nga biskaron kuno nga padayon pa ang pag-install sa mga pedestrian lanes ug traffic lights. Ang Cebu City Transportation Office dili sa kuno mo patuman sa mga multa o manakop og jaywalkers dinha sa Dan Osmeña Boulevard diin ang una sa duha ka mga skywalk bag-o lang gipang tangtang. Si Raquel Arce, ang head sa City TO, sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita kagahapon, may pahinumdom sa publiko nga magmatngon sa paglabang alang usab sa atong kanang kaluwasan, no?
At the same time, nigawas usab sa The Freeman si Arce miingon nga dunay mga napo ka traffic enforcers dapit sa jaywalking lakip na niini mga jaywalking personnel gipang deploy sa maong dapit to be of assistance to pedestrians. Kay aron kuno maka-reinforce og traffic enforcers kay nakita nato nga ang pedestrians nagpatuyang nalagbisan asa na lang gusto mulabang. Karon ang ako lang pangutana, maghangtod-hangtod ba lang dayta nato kitibuki na buhi atong butangan tanig napo ka enforcer, mga jaywalking mo assist. Ngano man, naambita to tarong kayong skywalks diha gipangtangtang sa gyud. Ang purpose sa skywalk para safety ang mga bata. Pila gud na kaskwelahan diha maglabang-labang ang mga bata Cebu normal. Naapay ka ng sa tawagan ni kanang sa mga bata diha tapad sa Abeliana. So nag-atbang na kasagaran mga tinun-an ang mga gidinha. So, imbis safe unta to kay adto ras babaw mo lakaw kinahanglan gyud kang tangtangon wa sa kasabot og ngano mura mag na-defeat ang purpose unta to sa pagbutang sa skywalk. To me baya no, dako ta kay nag-ikatabang ang skywalks kay mas luwas ang mga tao nga adto na lang sila moagi sa babaw dili ka makaingon nga kanang delikado sila kay sa ari sila sa ubos mo lakaw. At the same time, dili sad ni makasamot sa traffic kay kung namoy muurong na pud og kalit kay mulabang ang mga tao, muurong na pud sa unahan kay mulabang ang mga tao. Makatabang-tabang unta to babat. Sige, mo man kay inyong desisyon, mo man kay kinahanglan ka ng buhaton. But I think we need to find something else, no? Para makasiguro. Gawas lang ni anang magsige lang tag butang og mga tao nga mo assist sa manglabang. Kay kas kay nagtao, kas kay nag-enforcers, the enforcers and the staff that you would deploy in that area to assist people, to assist pedestrians when they cross that huge wide roads, no? Pwede unta na magamit sa ubang mga dapit nga wa say nagbarog nga mga enforcer. Di ba nato malikayan ang ubang mga drive magpaugat sa labi pag makit-an nga why enforcer. So, imbis unta to dili kasog manpower, ang manpower adto ta mabutang sa ubang mga dapit. Inyo man ang gibungkag, butangan na sa danyog tao din ha. Pangitaan siguro nagpaagi nga unsa man ang laing alternative. Gawas anang magbutang ng gyud tagtaw nga maka-assist. Unsa man itong laing nga alternative nga pwede mabutang para sa hapsay hamugaway ang paglabang sa mga tao dinha sa maong mga dalan unya dili sad delikado labi na gyud sa mga bata kay timan daghan kaayog mga bata dinha nga mogamit kay mga tinun-an sa Abeliana, tinun-an sa CNU, napay sa unahan, napay UC, napay USC, may lang og naay mga disakyanan ihatod diretso dito sa gate. Pero di ba ya kay kasagaran sa taon daghan sa tawag maglakaw. So I think we need to look for ways, no? Dili ta makaingon lang well of course thank you nga di mo manakop sa jaywalking pero in the long run dili man mahimo nga maoro na atong buhaton kay moingon tag sa pagkakaroon, syempre lang, sige manakop mo, inyo pang gitangtangan skywalk, inyo pang dakpon, di ba? So, okay ra na. Kanang, sak makaingon tang makatarunganon sad, nga di lang sa mo buhat, ana, o niya, magbutang og mga, mo assist sa pedestrians, atong mga traffic enforcers, og mga jaywalking, unsay term atong ilang gigamit, ilang mga jaywalking personnel. Wa, say dakop, tabang sa mong palabang, pero mas maayo gid siguro nga, makahuna-huna ang atong RMA, Road Management Authority, nga og mga pamaagi nga makahatag tag kaagian sa atong mga tao nga maglakaw nga luwas in lieu of that skywalk nga inyuhang gipabungkag. So karon gitangtang man kay atong nasayran, di ba, nga matud pa makaapekto sa bus rapid transit project unya karong adlaw man siguro to number na nasa karong semana ha tangtangon na po itong dito dapit sa CNU. So, matod ni Ma'am Rockstar Raquel Arce, ang mga traffic personnel anaa diha aron mugiya og dili aron manakop. Nya ipatuma na sa ding road closure sa RR Landon nga to Spidel Rosario. Matod pa aron malikayan ang susamang kahuot sa trapiko nga ilahang nasinati ato sa civil works sa First Skywalk. Ila kunong ipatuman ang total road closure during the actual removal of slabs. Kaingon gitawag yung traffic diyan dapita. Pero ang traffic naas palibot. Murag ang traffic naas palibot pero white traffic sa Osmeña Boulevard area kay gisaradaan man.
So katugyig ko nung sa fuente na sayo ko nung ang pagsira ato wa ma-schedule kay nakita nga nagtangtang pa lang sa railings, exposed na ang mga cracks. Unya ko na bisag wa na schedule, dali ko nilang gipatuman ng road closure aron pagsiguro nga luwas ang mga mangagi. For the second skywalk, matod ni Arce, mas andam na sila. Tungod kay gisugda na ang civil works, pinaagi sa pagtangtang sa railings, kagabi pa lang, Lunes sa gabi. Maghimo sad kuno sa traffic advisory kay kadto kuno sa permero wa tumataod kay di palagi kuno to mao ang schedule. Iyasang gipahimangnuan nga kung do na manggay makit-an mga tagak ato sa civil works ilagyod nang ipatuman ang road closure at any time. Onya bisan pa man kunog ang anticipated date sa pagsira sa dalan karong Biyernes, posibleng masayo-sayo sab kini depende usab sa outcome sa civil works. Matud ni Arce na ang civil works, ibuhaton lang kini matag gabi. Pero kung naay mga nasugda na diha ma'am, delikado og adlawan, posible gid gihapong masira. So, ang road closure magsugod, full closure will follow from the night of February 21, ugma, up to February 25, Sunday, for the removal of the main span. Atol nining panahon na ang tanan gipahimangnuan o gitambagan nga mas maayo nga musubay na lang sa lain nga rota nga gipakita usab sa ato ang mga sakop sa Road Management Authority. Sige, mobalik mihon sa pipila ka pahinumdum, magsamong pagbalik doon na tayo mga bisita o doon na tayo bisita nga ato mga makauban. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, glakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ning tunguran doon na tayo bisita to discuss about very important for me, no? Very important topic kay atong nasayran nga doon na mong ipahigayon nga International Federation for Family Development. So lahi ng individual development, lahi pod ng family development. Kaya mag-unsa man nang develop ka pero imong tibuok pamilya di sa kaayo, di ba? Mas may nang naay mga holistic nga approach. So karong buntaga, natay kauban siya ang chairman sa EduChild Cebu South. We have with us this morning Sir Sigmund Estreba. Sir Sigmund, good morning. Good morning, Ms. Malo. Welcome to Hello Cebu. And I understand doon na kay mga maayong balita karong buntaga. Unsa maning gitawag natog World Congress of Family Enrichment. Can you tell us more about this? Good morning sa atong mga viewers sa CCTN, sa atong Hello Cebu. Good morning. Kaning maong kalihukan nato sa ato ang 21st World Congress of Family Enrichment. Kini manggod every 4 years nagpahigayon ang ato ang Foundation International Federation for Family Enrichment nga diin sa Pilipinas do natay usapot ka grupo nga nanguani dinhi aning gitawag og Family Congress, no? Kani magkaigsunan every 4 years ano siya mahitabo murag sa Olympics, Miss Malo. Every 4 years unya laing-laing kontinente. Wala ni dagandagan. Wala ni dagandagan. So gipahigayon ni nga puli-puli sa tibuok kalibutan every continent every 4 years. Unya karon dinhi sa Cebu gipahigayon. So nalipay kita nga gipili ta out of so many countries in Asia and at so many places in the Philippines nga kining usa ka family life and new technologies mo itong topic sa atong World Congress of Family Enrichment. Kani mga kaigsunan importante medyo kaayo mga kaigsunan nga ang pamilya ato guling tukion og unsa may angay natong mahimo ani. So ang ato ang Federation of Family Development nagunahuna nga ang topic nato karong kalihukan nato mao ning family life and new technologies. Kibaw na kita nga Portuguese lisuran gyud kung di ta ka-adjust sa new technologies mismo. Tinuod gyud labi pa karon mga panahon na bisag unsal na mauna-unaan sa tao na apay AI nga kopyahon na imong naong. So to me it's very important nga naa gyud ni kanu sa gani ni karon ning February 24 and 25 karon gyung buwanan, actually karong weekend, no? Sabado ug Domingo, Miss Malo. So hapit na this karon na gyung mga tulo na lang ka adlaw, no? More or less. Kinsa man ang mga pil ani and how do you choose the participants? Actually, Miss Malo, ang ato yung main target ani are the parents, educators and advocates of family, no? Kining mga naa sa mga eskwelahan, even kining mga grupo-grupo sa simbahan, bisa pag dili Katoliko, Miss Malo, kay ato among grupo dili ni kay religious group or religious activity. This is also sanctioned by the United Nations. O muna nga karong kalihukan nato na ay representatives from United Nations who are going to attend. Okay. Unya kaning mga ngano man gyud permi bagud ni or karon lang gyud ni nga nahimo nato kaning new technologies as one of the highlights for the Congress. Sa ato ang federation, sa ato ang IFFT, karon ni nato nga topic because nakakita ang ato ang association nga nanginahanglan gyud ta mag-discuss sa new technologies in relation to family life. Kibaw na ta, Miss Malo, of course, kining mga relasyon nato karon is practically dictated by how we relate and interact, no? Ang cellphone lang daan, ang atong cellphone kaniadto og karon lahi na, no? Kaning internet dako kay siya og kalabutan sa atong pamilya. So muna nga ang topics, Miss Malo, ako na lang ni i-discuss, Miss. Yes, please. Importante kay mag-discuss ta aning ni ang sa imo nang giingon ni artificial intelligence mga kaigsunan. Unsa na kay metabos pamilya kung naa na tay gitawag artificial intelligence sa atong pantrabaho, no? So duha ka book speakers nato ani babae ug lalaki who are experts in this field, no? From Indonesia and Spain and Vietnam, no? Mga kuan po sa gitawag nato sila og mga head sa ilang kagulingong mga abilidad, no? Unya na po tay hisgutan kani para nako importante kani karon, maisgot kat new technologies dako kani kalabutan sa atong mental health, Miss Malo. Karong panahon na nakoy amigo nga lokal atong amigo nga usa ka psychiatrist ingon siya nitaas maayo ang cases
sa mga suicidal cases, no? Ang panghitabo. So kana of course dili lang kay suicidal kundi depression. So mental health natay speakers ani nga duha, no? About mental health. And then of course kini importante kini usay maglibog ta ani diri sa ato ang kalibutan karon kaning about sexuality. Usa sa di sa mga medyo sensitibo kay topic karon nga naatay speaker fraud nga usa ka research psychologist gikan sa Argentina si Carolina Sanchez Agustini. And then of course kini bisan to og balik-balik na ni sa atong mga ubang mga grupo, pero importante yung ma-discuss po ni in relation to marriage and family. Naatay duha ka speakers, no, si Miss Leticia Rodriguez from Spain, ang usa pod ka lalaki amahan, usa ka coach and family mediator on family and marriage, si Thomas Mundia from Kenya. So muna ang atong speakers for the 2 days, no? Yes. Diha sa Waterfront Hotel, Cebu City. Yes, yes. Unya kani siya, sir, kining mga nangapil so far, pila ka buok ang estimated nga naka-register na? So, sa pagkakaroon, naka-register na nato mga more than 1,200. But we're expecting siguro dito mo mino sa 1,300 kay daghan pa bang niapas. But we can still accommodate practically about 1,500 participants, Ms. Malu. Okay. How much do they need to shell out to be able to join this family Congress, World Congress for Family Enrichment? Kanigod, Ms. Malo, because we are inviting international speakers, niya ato pong venue is na sa Waterfront Hotel sa Lahug. So miingon na to nga naapod sa ingon na igo-igo nga fee. So sa pagkakaroon, ang atong fee is about 10,800 pesos per participants. So not per family, per participant. Per participant siya kay apil naman ni ang pagkaon, ang ato ang accommodations. Yes, full load na ni siya, plus imagine we have about 9 international speakers with us. So kung ato na siyang i-divide for 9 speakers o nang makasave po ta kaysa mo ato ta sa iyang lugar. Unya napaday usa pakapin ako mismo nalimot ko usa ka governor sa Bataan, si Governor Jose Enrique Garcia III. Kani ato congressman siya, nagbuhat siya balaod, actually balaod na guni nga nagmando nga ang mga ginikanan or katong gitawag tog substitute parents mo undergo og seminars or courses para makatabang siya sa mga bata, labi na gyud katong mga apply og scholarship sa ato ang mga eskwelahan. Okay. Unya kanang iyahang mga kani sila nga mga nihitanan, no? When you say they're here to speak, and then we have 1,200 kabuk participants. Yes. Would you know kung of the 1,200 participants, how many of those are Filipinos? Ang akong nahibawaan karon na ata sa mga siguro 900 kapin kabuk mga Pilipino ani ngadto, then around 200 plus gikan sa nagkadaiyang suok sa kalibutan. Okay, that's good to know. Unya, of that profile also, how many man sad ang Catholics and how many are non-Catholics? Kanang dapita di kay kaybaw, but siguro akong ingon nga daghan siguro ang Katoliko pod, but we are also encouraging the other denominations to join kay atong topic what tay hisgutan nga religion. Religion. It's family, no? Yes, the most important thing. Yes, so muna nga importante kay kada relihiyon matingali taga grupo-grupo sa mga simbahan, puro kita nagunahon na ang atong pamilya maugman sa tarong. Unsa man ang sige tag-atiman sa uban, pero atong pamilya di pud nato maatiman, di ba? Yes. So importante nga, to me, I really like the topic, no? Kay this is something that concerns me. To me, I think it's something that especially mga karaang henerasyon should learn about. Kay grabe kay ron in the media, we see a lot of cases of cyber pornography, and most of the time these people who are doing it because of a lack of awareness of the implications ba sa uban mo okay ra na wa man hilabti, but it creates a different impact. Samot na niron nga na AI, and some people are even afraid of posting photos of their children kay basig kopyahon ibutang sa mga porn sites. So that's something that I think the family should learn as a whole. So karon napamtay few days left. If they want to register, what do they do? Okay, Ms. Malo, napamantay ba 2 days to register. Kudo pa ta sa February 22. Kuha ko masayop midnight
pwede pa sa mag-register. Magkaapas pa yun. Yes, so ako na mong i-encourage nga musod lang mo nga to sa ato ang site sa IFFD 2024 registration site, no? Naay ako mismo muna ni basta tiguan tadi kay kung kasabot usa o ni pagbasa pero so kung ganahan mo register mo, login lang mo sa bit.ly/IFFD 2024 or ignore lang i-Google. I-Google lang. Lagyan ninyo kay usahay man gud ang Google daghan kay mga tubag sa itong mga pangutana. So inyo na lang pangitaon IFFD 2024 o niya makaabot na din mo nga to sa ilang site. I-type ra gyud ninyo sa Google search IFFD 2024 mo gawas din ang IFFD. Click ninyo sa IFFD na site, pwede dayon mo makakita din mo Congress 2024, pwede din mo register. Makita na ninyo dito sa tunga-tungang bahin jud dayon. Thank you, Miss Malo. Mo na gina hasta ako mismo dili pa magkutantong tiguang pero usahay di kay kung kaapas sa kabaguhan, no? Pero bisag idara na tadi lang gyud mo angkon. Kutob mahimo. Murag ang uban unya lang mo angkon kung tindawat nag senior citizens mga benefits. Sir, curious ko nimo gyud yourself. Why are you involved in this? Ngano man nga kanang ni take good kag time nga mo. For me, this is an advocacy. Yes. Kaya you can just stay in bed, sleep there, do whatever, no? But you chose this. Nga naman. Sa ako lang personal experience, Miss Malo, nanginhanglan yun ang mga ginikanan or katong mga substitute parents. Nagtubo ko kung apuhan, mga apuhan. So, nakakita ko sa struggle sa mga batanon nga walay nagmatuto nila samtang sila magdako. Especially ka ng teenage years, no? Daghang kita og mga pangutanas kinabuhi nga kinahanglan ta og naidagko nga mao mutubag og tinarong, no? Of course, labi na karon. Sa una ang atong pangutana kana ra problema sa eskwelahan. Karon nga naa nay internet nga tibok kalibutan, muhatag na tog laing-laing mga information o daghang pangutana. Daghang pag yun fake news, sir. Daghang fake news niya. Kanalay mong gisulti, no? Kani adto ang pornografiya, Betamax or VHS, no? Mangawat pa ta, pating lisor, di ka ka-access. But now, karon pila ka sites, dili lang siguro kay 100. Dili pag just something that you seek. It sometimes finds its way to you. Mo na delikado sa mga bata. Yes, and then kagahapon na ko'y amigo gikas siya sa Japan, matod pa niya dito sa Japan, nindot kay tan-aw mga tao, pero taas kay cases sa hikog o kanang mga criminality related to violence. Grabe kuno kaayo ingon siya kay for 30 years to asa man trabaho to sa Kapinoy, ingon siya nako. Mon dito kita kahibaw karos kalibutan, no? Bisang sa Japan nga usa ka moderno ug hapsay nga lugar ang suicidal cases unsa may nahitabo ani tungod ni sa exposure nato sa nagkadaiyang media ato gitawag og mga new media sa internet websites daghan kaayo kunya ang mga bata karon nalibog na sa ilang kinabuhi, no? Yes. Muna nga sa akong bahin may nangutana kami Malo nakakita ko ana nga kinahanglan ta maninguha labi na gyud ang mga amahan ako iikag ang mga amahan kay kami mga amahan dali kami makasa nga dili kami talinga sa panginahanglan sa amo ang pamilya sa atong asawa, sa atong mga anak or even dia sa katilingba, no? Usay atong focus pangwarta lang. Panginabuhi kuno. Usahay makalimtan. Yes, so sa atong pagpangitag panginabuhi, usay malingi nigligi nato wala diha atong pamilya nato. So hinaoton ta nga mo atenta ni aning mga kalihukan nga nagpromote o sa kaayuhan sa pamilya dili lang kay kwarta kay kanang kwarta apil man gyud na di mo kumingon di tabang kwarta labi na sa mga ingon na to mga negosyante or ka OFW nga mas taas kay ang oras nga wa sa pamilya hinaut ta nga taga-atog balanse atong kinabuhi. Sir, kung naiumbahan nga dili kaayo maka-access og internet do na ba sila number nga pwede nila tawagan? Yes, pwede ko nyo tawagan being the sales and marketing head for the Visayas and Mindanao, pwede kayo ko tawagan dining ato kalihukan. Akong numero maoning 0917-546-7393. Akong usbon 0917-546-7393. Text or tawag lang ko ninyo. Sir Sigmund, nakatambong basad ka sa previous nga mga conferences or is this also your first time to join? Nakatambong ko Miss Malo about 4 years ago dito sa London, England. Oh, wow. Muna nga gigastuan gyud ra tutong plitig, gastuan og hotel og uban pag expenses kay patupas kung attend lang mon bisag niadtong panahon na wa kay ko ka-appreciate. Ako gini gastuan sa kamahal ani
no, murag hapit man atong tibuok savings kinabuhi. Or ingon siya, may naamon makaadto ka, especially nga ang lain-laing cultures o personal background tibok kalibutan ni imo ning maka-interact kanila. O kay gawas manggod sa, of course we know the technology, but ang kanang gitaw-bitaw mismo og family dynamics o sa kadagayang cultures. Usay mangyong ta ang taga Amerika, ingani sila taga Africa. You will really learn from each other. You will learn from each other. You will learn from the speakers. Ang mga speaker pagod mo interact with us. So and then you will get in contact with this new friends nga imong mambagat. So mura bitaw di mo journey ka as a family man, as a family woman, of course even a young adult na nakay kuyo nga pareho na to. Ang tumong og tuyo is kalipay diha sa pamilya ug sa individual pod kay di masaga malipay diha sa pamilya kung ang individual di malipay. Ako ipakapin Miss Balo, do na pud tay second World Congress of Personal Project di ay kaniyang para sa mga batan-on. Dungan ini. Wala na ako kay usay magud wala na ako ma-highlight ni kay amo mga batan-on mo nag-promote ani sa katong mga batan-on nga more or less 25 years old to 35 years old, young adults na trabaho na dungan ani atong family congress, doon na po sila gito og personal project congress. Ikaduha pa lang ni. Para ni sa mga batan-on aron sila magiyahan sa ilahang padulngan sa kinabuhi. So mo ni ato kay kanimo gud atong foundation Miss Malo, nagiya ta gikan sa pinakabatan-on ngadto na sa mga tiguang. In fact, nagpadagan sa mga kurso ani. Gawas aning dako kay kalihukan. Every now and then doon na may gipadagan nga mga kurso. Mura gyud tag nag-eskwela para sa pamilya. So ingana ni kung ingong kanako nga nganong nag-advocate ko Miss Malo tungod kay of course personal reason. Ingon na to sa tawag anak kanang imong ulterior motive. But at the same time, how can we change the society if you don't involve in it, no? Meaning to say, kisa may asa man ang change kuno magsugod, kung dili diri nato. So, di ta pwede magyaw-yaw lang nga naunsa naman ng kriminalidad, naunsa naman mga bata karon, wala man magtarong, naunsa naman mga pamilya karon nga murag nagkatibuaag naman. In fact, di ta kapanaway sa uban nga naglisod kay ron kay practically kitang tanan may kalambigitan sa usag-usa. Tinuod. Unya dili sad na lain-lain sad na og sigilanon ang matag usa, no? Yes. So but the important thing is mo effort ka para ang iyang sugilanon mahimong pagtulunan para nimo, and the same also will go for him. Yes, miss. Muna nga practically we are every day writing the success stories of our lives. True. So I hope nga kitang tanan maka-inspire sa usag-usa, hinaot nga tong kadalihok madinagko man o bisag personal nimo nagilihok atong ma-inspire ang uban nga bisag di nato tuyoon na maka-inspire ta. No, unconsciously you are doing things nga dili lang ikaw nakabenepisyo kundi ang mga nag-alirong sa imong palibot makaamgo pod. Tinuod. Sakto mo biya na akong ampo everyday nga untay mo untag grasya para sa uban kay you never know, grasya doesn't just come in terms of finances. It also, as you said, kana bang maka-inspire ta sa uban. Thank you kayo sir for joining us this morning. And again, sa di pa ta manamilit, I'd like to give you the chance nga i-greet ang imong fans and family and friends, and at the same time invite our viewers to join our World Congress. Okay, akong Usbon, gi-imbitar tamong tanan sa pag-appeal nining ato ang Family Congress, ang entitled Family Life and New Technologies. Karon ra gini mitabo sa Pilipinas. I think kausan na lang ni kay tingay sa ubang mga panahon di na takaabot the other countries na di sa takaabot. So hinaot unta nga mo appeal mo niini kung doon na mo'y problema sa registration. Di ko musaad pero pangitaan na itong paagi. Tabangan lang yun mo. Pangitaan na itong paagi. Basta di lang po kay daghan. Kay, nangita po sa taog pamaagi kay daghan. Naman ko yung mga kapunungan sa simbahan nga ingon ganahan on topic para maglisod. Pero anyway, doon na yung gipang tabangan. Wako kibaw doon na pa ba habilin nga gamayng pondo sa ato ang mga sponsors. And then of course ako i-greet akong asawa si Falconeri Neri Makalinaw Estreba. Ako kumplitohon para di siya magmahay. Kibaw ko. Sakto sir. Usba sir para maklaro yun. Di magmahay. Akong i-greet ang akong pinanggang asawa si Falconeri Neri Makalinaw Estreba diha sa St. Joseph Village, Mingalil, Cebu.
Salamat kayo ma. Bisag usahin natin mga of course panagtiayon murag sweet and sour gid mo kay course. na sweet makalami. na sour pero imo nang dawaton lami ang ato kinabuhi. Okay? Of course ako mga kaubanan sa EduChild Foundation Cebu, no? Salamat kay sa isuporta sa tibuok EduChild Foundation Philippines kang amo magong diri sa Pilipinas mis among gitawag sa EduChild Foundation Incorporated mo natong foundation mo nang counterpart sa IFD. Sa tanan na akong mga kaubanan, salamat kay sa inyong pagkugi, pag-agwanta sa atong mga hagits kinabuhi unya hinaut unta nga ang kaning mga viewers na to maikag pod. Again, dili lang guys sa Family Congress ko ninyo nag-ingon nga mo join ta. We will have more activities. Unya tan-awa lang nato pod atong Facebook daata diha. In fact, we have nag-line up mayroon og daghang activities especially sa mga minyo. Kay kibaw kita misli sud yung kaining minyo, no? Daghan magdagan magsud o musud pero to stay married lisod yung kayo. Yes, so mo na siya yung pinakalisod na nga yung nato kontrata or kasabutan dinhi sa kalibutan mo na nga nagsuporta ta sa kaminyoon miss. Salamat kay Miss. Thank you kaayo Sir Sigmund Estreba sa imuhang papakig-uban namo karong buntaga. Unya wa naman tay oras ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Sa mga pagtulunan, nagipahambit ni Jesus siya nga sumusunod, iya ngayon gipakita ang hugot niyang baruganan batok sa sala. Gani iya kitang itudluan nga kasilagan ang sala apan higugmaon ang nakasala. Kaya sa Santiago 2:13 nagingon, kay ang kaluoy upatigbabaw gayon kay sa pagsilon. Apan bisan pa nining malumo ug may gugmaon niyang kinaiya siya dili gayon mo-tolerate sa sala. Bisan kinsa ang iyang ikasulti ang mga tigpakaron ingnon man o ang mga matarong usara gayon ang iyang mensahe. Paghinulsol ug ayaw na pagpakasala. Kini mo ang gusto niyang buhaton sa iyang katawan. Kay sa Mateo 13:41-42 nagingon, mga anak sa tao, magsugo siya mga anghel sa paghipos gikan siyang gingharian. Sa tanang mga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man nga ang tanan nga nagbuhat og dautan busa dili gyud ni tugot nga ang tao magpadayon sa pagpakasala. Si bisan kinsa nga wa si Jesus siyang kinabuhi maglaglag kayo sa kalaayos sa impyerno. Mga igsoon mo kini ang pulong nga naghatag kanatong kinabuhi. Ugampo kita ang itong ama tinguhan na mo nga magpuyo diya sa katarong o integridad. Tabangi kami nga makalikay kanunay sa mga tentasyon o hingpit na mong talikdan na unta ang among pagpakasala. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos sa Rabacal. Ako si Malu Inocando Tabar. Salamat sa inyong papakiguban. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulat.
usa ka pagtuo.